Hi guys, it's Medi here. At nandito ako para pakita sa inyo ang quick review ng ating bagong variant, Facho 2023. Pero bago yan, please like and follow our page to see more motorcycle reviews na gaya nito or updates sa ating Yamaha motorcycles, promotions, and launches. Ang Mio Facho ay unang inilaunch ng Yamaha Philippines last year, June 2022. At nagkaroon tayo ng 3 variants na red, cyan, at ang pinakaboborito ng lahat, ang white color. Now, Yamaha Philippines introduces new color variants, ang matte orange, white, at ang re-review natin ngayon, ang light blue. Specs-wise, wala namang pinagbago si Yamaha. But for the sake sa mga bago at sa ngayon lang makakita ng ating Mio Facho, narito ang mga features niya. Unang-una, syempre, ang round crystallized LED headlight niya para sa kanyang classic look. Isa ito sa nagbibigay sa kanya ng retro vibes. Then, sa harapan niya, meron tayong dalawa ring rounded signal light to complete the classic look. Nasa pagitan niya ang black cladding with Yamaha and Facho logo. Then, syempre, ang malapad na front fender to cover the front wheel na may dimension na 110 by 70 by 12. Mas maliit lang konti sa Gravis at Aerox, pero mas magkasing lapad. Dito naman sa operating side ng motorcycle, syempre makikita natin ang usual buttons and switches. Andito sa left side ang headlight switch, signal light at horn. Then sa right side naman ang SSS o start-stop system, ang hazard light switch and ignition switch. Na of course, SMG technology na rin o smart motor generator. Wala na siyang starting motor for smoother starting ignition. Sa bandang baba naman, meron tayong dalawang side pockets. Ang isa ay covered at nasa loob nito ang power outlet. Then sa right side na nasa lower portion ng ignition keyhole, ang isang open pocket. Medyo may kalaliman siya, maraming pwedeng mailagay ng mga abubot o gadget habang nagdadrive. Sa pinaka-main dashboard naman, makikita natin syempre ang digital display panel na may isang button control para sa menu operation. Pag-usapan naman natin ang pagiging utilitarian ng Mio Facho. So bago tayo pumunta sa pinakang main storage or U-box, merong dalawang hook sa tigkabilang side ng upuan at manibela gaya ng sa Mio Gear. Pwede itong pagsabitan ng mga bags or eco bags at dahil sa mas malapad ang footboard niya, mas marami tayong gamit na mailagay dito. Under this footboard is your access to your battery. Safe naman ang battery sa loob kahit maulanan o mabasa kasi meron siyang pinaka-plastic cover pa sa loob. Pwede naman natin idaan sa baha ang motor, wag lang totally masubmerge or malubog ang pinaka-footboard nito. Anyway, meron tong around 135mm minimum ground clearance. Ang wheelbase niya ay 1,280mm at ang parehang gulong ay tubeless na. The seat has soft leatherette material at malapad ito, complementing sa wide U-box storage underneath. So pag binuksan natin ang upuan, meron itong 17.8 liter of storage capacity. Hindi kasya ang full-face helmet pero malapad pa rin siya. At maraming maiilaman dahil ang battery niya ay nasa ilalim na ng footboard. Ang Mio Facho nga pala ay meron na ring Y-Connect at nandito sa rear part katabi ng gas tank ang CCU ng Y-Connect. At sa ilalim ng CCU ang pinaka-chassis number. Ang gas tank ng Mio Facho ay may total capacity na 5.1 liters so halos kasing laki ng Aerox, which has 5.3 liters capacity. Sa ilalim ng upuan, makikita naman ang basic tool na frame ng unit. If we continue going at the rear, the retro design cues continue. As evident with the rounded signal lights and minimalist but colorful sticker. Wrapping around this side, makikita nyo ang malapad na muffler cover, which is fully customizable. At magugulat kayo sa dami ng lumalabas na aftermarket parts para sa custom retro looks ng Mio Facho. Andyan ang leatherette top bag, colorful signal light covers, at marami pang iba. And although ang kasamang side mirror ng unit ay ordinary type lang, you can always replace it with rounded ones to complete the classic design.
Ang Mio Faccio ay mayroong 125cc hybrid blue core engine. Hybrid, meaning the combination of SMG motor and the battery work as an electric motor na nagdaragdag ng additional torque sa makina para lumakas ang hatak. Mararamdaman ito especially sa mga inclined o paahong na daan, lalo na kung maangkas kayo. Ang Mio Faccio ay mayroong suggested retail price na 93,900 pesos at kasama na doon ang 3 years LTO registration. That's it guys, at kung meron man akong nakalimutan sa ating quick review or may gusto kayong itanong, i-comment nyo lang po sa ibaba. At if you like this kind of quick walkthrough, paki-like and follow na rin po ng ating page. Again, this has been Medi of Yamaha Lucena Bayan. Hanggang sa muli, kita-kits mga kasulit!